Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius, para sa Mayo 31, 2025. Habang ikaw ay nagigising sa umaga ng Mayo 31, inaanyayahan ka ng sansinukob na magnilay sa sarili mong mga katotohanan. Ang iyong likas na ugali na maging matapat at direkta ay isa sa mga pinakakilalang katangian mo. Madalas mong masabi ang mga bagay na iniisip ng iba, ngunit hindi nila masambit. Subalit ngayon, hinihimok ka ng enerhiya ng araw na ito na sandaling huminto at maglaan ng oras upang isaalang-alang kung paano mo maipapahayag ang katotohanan na may kasamang pagkalinga at malasakit sa damdamin ng mga taong mahalaga sa iyo. Hindi naman kailangang mawala ang katapatan mo, kundi matutong bihisan ito ng kabaitan. Sa bawat salitang bibitawan mo, maaaring makalikha ka ng pagkakaunawaan, halakhakan, o kapanatagan sa puso ng ibang tao. Ang pagkakaroon ng tamang balanse sa pagitan ng pagiging tapat at pagiging mahinahon ay hindi palaging madali, lalo na para sa mga taong tulad mo na may apoy ng katotohanan sa puso. Ngunit ngayong araw, ang iyong panloob na lakas ay muling binibigyang diin, at sa tulong ng malalim na pagninilay, matutuklasan mo kung paano gamitin ang kapangyarihang ito hindi lamang upang ipahayag ang sarili, kundi upang mapalapit sa puso ng mga tao sa paligid mo. Sa mga pagkakataong tila may hindi pagkakaunawaan o tensyon sa isang usapan, huminga ng malalim, ngumiti, at itanong sa sarili, ano ba ang layunin ko sa pagsasabi nito? Kung ang layunin mo ay pagmamalasakit, makikita ito sa paraan ng iyong pananalita. Mararamdaman mo rin na ngayong araw ang isang biglaang bugso ng sigla at pananabik na maaaring makaapekto sa iyong mga iniisip at kilos sa paraang hindi mo inaasahan. Huwag kang matakot na sundan ang enerhiya ng kasiglahan na ito. Ito ang nagpapahiwatig ng bagong simula, bagong karanasan, at panibagong mga ugnayan. Ang pananabik na ito ay maaaring magbukas ng mga pinto ng oportunidad sa mga hindi inaasahang lugar. Baka may makausap kang hindi mo inaakalang magbibigay ng inspirasyon, o may makilala kang taong magiging bahagi ng susunod mong paglalakbay. Sa maliliit na sandali, tulad ng ngiti ng isang estranghero, o himig ng musika sa radyo, naroon ang mahiwagang himig ng buhay na nagsasabing, nandito ako, at gusto kong iparamdam sa iyo na may kababalaghan sa bawat sulok ng mundo. Samantalang patuloy ang takbo ng araw, ito rin ay isang mainam na panahon upang ilabas ang iyong mga kakayahan at bigyang pansin ang mga bagay na talagang nagpapakilala sa iyo. Ang enerhiya ng araw na ito ay parang entablado na binubuksan sa harap mo, nagniningning at naghihintay na iyong tapakan. Ipakita mo ang iyong likas na talino, ang iyong pagiging malikhain, at ang iyong kakaibang paraan ng pagpapahayag ng sarili. Sa pamamagitan ng sining, salita, galaw, o simpleng presensya mo sa isang lugar, maaari kang makapagbigay ng liwanag sa iba. Ang mundo ay handa nang makita ang iyong kinang, kaya huwag kang mag-atubiling ipakita ito. Minsan, iniisip mo kung may halaga ba ang mga simpleng ginagawa mo, ngunit ngayong araw ay paalalahanan ka ng universo na bawat simpleng gawain, mula sa pagtulong sa kapwa, pagngiti, hanggang sa paglikha ng isang bagay na may saysay, ay may dalang pagbabago. Ang iyong liwanag ay hindi kailangang maging malakas palagi. Kahit namumunting alab lang ito, sapat na para magbigay init sa isang pusong nanlalamig o magbigay aliwalas sa isang mundong tila malungkot. Maglaan ng sandali upang ipagdiwang ang iyong sarili ngayon. Hindi mo kailangang hintayin ang papuri ng iba para malaman mong ikaw ay may halaga. Sapat na ang pagkilala mo sa iyong sariling lakas, dedikasyon, at kabutihang loob. Pagnilayan mo ang mga kontribusyon mong maaaring hindi napapansin ng iba, ngunit nag-iwan ng marka sa mga taong naapektuhan mo. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng isang payo, pakikinig, o isang simpleng pagkakaroon ng presensya sa panahon ng kagipitan. Sa paggunita ng mga ito, mas lalo mong mararamdaman ang lalim ng iyong koneksyon sa mundo at sa mga taong nasa paligid mo. Ngayon din ay magandang panahon upang makita ang kagandahan sa mga karaniwang bagay sa paligid. Madalas nating minamaliit ang halaga ng simpleng sinag ng araw sa ating balat, ang katahimikan ng hapon, ang bango ng kape sa umaga, o ang halakhak ng isang kaibigan.
Sa pagkilala at pagyakap sa mga maliliit na himalang ito, para bang pinipili mong gawing mas makulay ang iyong mundo. Ang mga simpleng bagay na ito ay may kapangyarihang gawing mas makahulugan ang araw mo, basta't bukas ang iyong puso at isipan upang tanggapin sila. Sa aspeto ng kabuhayan at trabaho, ang iyong sigla at pagiging masigasig ay maaaring maging susi sa bagong mga oportunidad. Ang iyong ideya, kahit gaano ito kasimple, ay maaaring maging inspirasyon o solusyon sa isang suliranin. Kaya't huwag mong kimkimin ang iyong mga mungkahi, ibahagi ito. Minsan, ang pagbabago ay nagsisimula sa isang taong naglakas loob na magsalita. Sa larangan ng relasyon, ito ay isang araw ng malasakit at pag-unawa. Ang iyong pagiging prangka ay maaaring makapagpatibay ng tiwala, basta't balansihin ito ng pakikinig at empatya. Baka may pagkakataon kang makapagpahayag ng saloobin sa isang mahal sa buhay na matagal mo nang gustong sabihin, at ngayon ay panahon na upang buin ang loob. Maswerteng kulay mo ngayong araw ay kahel, kulay ng sigla, tapang, at positibong enerhiya. Ang mga numero na maswerteng lumalapit sa iyong enerhiya ngayon ay 7, 11, at 22. Ang maswerteng gawain ay ang pagsulat ng isang liham, journal entry, o simpleng paglikha ng isang bagay gamit ang iyong mga kamay, kahit guhit lamang ito sa papel o paggugupit ng larawan sa isang lumang magasin. Ang mahalaga ay mailabas mo ang iyong damdamin sa isang malikhaing paraan. Bilang pangwakas, tandaan mo na ang bawat araw ay isang imbitasyon mula sa universo upang lumago, matuto, at magmahal. Sa araw na ito ng Mayo 31, hayaan mong ang iyong katapatan ay maging ilaw ng pag-unawa. Hayaan mong ang iyong sigla ay magbigay buhay sa iba. Hayaan mong ang iyong malikhaing damdamin ay bumalot sa mga simpleng bagay ng di mabilang na kahulugan. Patuloy kang magtiwala sa iyong sarili, sa iyong landas, at sa kabutihang dulot mo sa mundo. Hindi kailangang laging maingay ang iyong liwanag, kahit sa katahimikan, ikaw ay nagniningning. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo